Breaking news mga kababayan, naku po ito na. Marcoleta, sinagot po itong si Panfilo Lacson dahil nga po dinadawit ni Lacson si Senador Marcoleta dito po sa sulat kamay daw ni Cabral na kalahating bilyon sa flood control. Naku po mga kababayan, ito po sabi ni Lacson. Marcoleta, may kalahating bilyong allocables mula kay Cabral. Aba, mga kababayan ko. Yung patay gustong buhayin, mga kababayan. Gusto lang pasamain. Gusto lang patahimikin si Senador Marcoleta. Pati si Cabral gustong buhayin. So may sulat kamay daw si Cabral ng DPWH na nagsasabi na meron daw kalahating bilyon na kinorap si Senador Marcoleta all over the country. Nako po mga kababayan, itong sinasabi na ebidensya ni Lacson. Halaka, pero supalpal. Itong si Lacson na ito, mga kababayan ko. Grabe ang gawa-gawang kwento ni Lacson. Hindi umobra. Binutata ni Senador Marcoleta. Bakit? Pagharap-harapan, hindi ka makasalita. Hindi mo masabi ang gusto mo. Pero, sa social media ka nagdadadakdak. Ngayon po mga kababayan, hinamon itong si Panfilo Lacson ngayon. Nasampal ang pagmumukha nito. Ito po, pakinggan muna natin itong paratang ni Senador Lacson na BRC na walang nangyayari sa kanyang pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Na ang pinapalabas niyang dawit, aba si Marcoleta, panoorin po natin, Cabral files daw, may 500 billion or 500 million, kalahating billion para kay Marcoleta. Grabe na mga kababayan ko, ang mga gawang-gawang kwento ni Ping Lacson. Na mga projects daw kay Senator Marcoleta, bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Oo. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinabstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So, yun ang hihimay namin. So, di ba, there's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They were egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Oh. So, nabukulan sila I ni... will not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan ang bukol yung BFF Meaning, no, I'm not, Okay. wag nyo na akong dalhin doon. Basta, Okay, sir. O, kita nyo mga kababayan, pinapalabas po ni Lacson na ang nangurakot ng bukol daw si Marcoleta. Mga kababayan, ito ang pinapalabas ni Ping Lacson. Ayan o, Senator Lacson ibinunyag ang 500 million allocables umano ni Senador Marcoleta. Aba, parang pinapalabas niya, siya yung hero. Siya yung pinakamagaling. At siya yung hindi kurakot. Si Marcoleta na ang kurakot, mga kababayan ko. Ngayon, pakinggan po natin si Senador Marcoleta paano sinampal ang pagmumukha nito, itong si Ping Lacson, na talagang kapit toko. Mga kababayan, kapit toko. Hanggang sa malumpo ito. Hanggang malumpo ni Marcoleta ito, hindi titigil ito, mga kababayan ko. Isipin nyo, si Marcoleta na ang masama. Haba, Lacson. Si Marcoleta na ang kurakot. Si Marcoleta nga ang nagpupursigi
na hulihin at imbestigahan yung mga kurakot sa bayan. Kada may witness, hinaharang mo. So ngayon, si Marcoleta na ang masama ngayon. Naku po, nasupalpal ang pagmumukha nito. Bad news ito kay Ping Lacson. Hindi umubra ang mga estilo niyang basang-basa ni Marcoleta yung strategy niya, mga kababayan. Walang-wala. Kaya, nakalkag ang mukha nito. Sinampal na bugbog lang ni Marcoleta. Panoorin po natin paano i-rebat ni Senador Marcoleta itong si Ping Lacson na galing-galingan na hindi kayang harap-harapan na makipagdebate. Ang takbuhan niya, yung mga media na bayaran. Yung bang kada salita niya, rurubruban ng mga reporter. Alam natin yan, mga kababayan ko. So ngayon po, itong si Senador Marcoleta, binalatan po ito. Sinampal ang mukha nitong galing-galingan na Lacson na ito. Panoorin po natin paano pinahiya ni Marcoleta sa buong mundo itong si Lacson na ito. Naku, bad news po ito kay Lacson. Panoorin po natin. Ito po, mga kababayan. Marcoleta hits Lacson. He's consistently inconsistent. Invoking transparency when convenient. Naku po, mga kababayan ko, nakakahiya. Ang kapal ng mukha mo, Lacson, sabi ni Marcoleta. Kahapon po ay narinig na rin natin sa wakas ang pinakahihintay nating ulat ukol sa mga ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong mabigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano ito iniharap sa sambayanan. 9 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report, and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation, better late than never, ika nga. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech kahapon ng chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na pong nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senator Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga na tuntunin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Work today is broken. Every day, people O, kita nyo, mga kababayan ko, ang galing
Si Marcoleta na ang masama. Si Marcoleta na ang iimbestigahan sa di umano 500 million, kalahating billion na allocables. Ito daw ang handwritten ni Cabral. Patay na yun ha. Baka mamay biglang mabuhay yun. O talagang buhay pa. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Kaya dito mga kababayan ko, hindi inatrasan ni Senador Marcoleta ang sobrang kapal na lakson na ito. Yan ang sinasabi ng komento mga kababayan na sobrang kapal ng muka. Sa dami ng dahilan ni Lacson nung buhay pa itong si Cabral, ba't di mo nilabas? Diba? Si Marcoleta nga humahabol kay Cabral, hindi mo naman pinatawag agad-agad. So ngayon patay na, gusto mong buhayin para pasamain si Senator Marcoleta. Paano mo patutunayan yung handwritten na sinasabi mo, nasulat ni Cabral, na mayroong 500 million na locables, itong si Senador Marcoleta? Nako, mga kababayan ko, grabe na. Tingnan nyo mga kababayan ko. Magugulat po kayo sa ginagawa ni Lacson na ito, mga kababayan ko. Grabe na. Magkano kayang kinobra? Sabi ni Martin Santos ng San Juan, Batangas. Nako po, mga kababayan ko. Pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent. O, kita nyo, ano ba talaga Kuya Lacson? Kung kailan ka tumanda sa kakagumagawa ng kabardagulan, ng kakapalan ng muka. Dating idolo kita, pero ngayon hindi na. Yung pedestal na kinaroroonan mo noon, na lahat talagang bilib na bilib sa'yo, pero ngayon, anong ginawa mo? Tila nagbago ang dating kilala kong Lacson? Halaka, mga kababayan, nakakahiya ito kay Lacson. Akala niya, kayang-kaya niya na paikutin ang mga Pilipino. Pero kay Marcoleta pa lang, sibak na. Naku po, mga kababayan ko, ito na. Invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? There is nothing in our rules that say so, Mr. President, because his statements appears to imply that the delay in the release of the committee's partial report is the fault of the committee members themselves. How can the chair say that refusal to sign is tantamount to blocking the committee report? Isn't it the minority who submitted the so-called minority report to awaken the committee chair in submitting the report that was long overdue? Siya ay iniluklok ng taong bayan sa posisyon dahil sa tiwala nila sa isang tinaguriang independent fiscalizer ng Senado. Kung minsan nga, Ginoong Pangulo ay na-associate siya bilang corruption czar, moral crusader, Mr. Clean, Mr. Righteous, Holy Willy, Grabbuster. Ngunit imbis na gampanan ang kanyang tungkulin sa mamamayan, gumagawa pa siya ng isang imposibleng kondisyon, ang pagpirma sa partial committee report para lamang hindi ituloy ang pagdinig. Moreover, Senator Lacson is again spreading this false narrative na kapag hindi ka pumirma, hindi mo sinusuportahan ang pagtataguyod ng accountability laban sa korupsyon. Let's correct this false narrative, Mr. President.
Hindi minamandato ng tuntunin ng Senado na ang lahat ng miyembro ng komite na pumirma sa bawat report na nilalabas ng komite. At the most of it, sumasang-ayon ka kaya ka pumirma. So let this be a clarification to the false narrative being peddled by the chairperson. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability, but because the report itself is incomplete and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po. Alam mo, totoo yan mga kababayan, na basa na ni Marcoleta ang estratehiya ni Lacson. So, ang gusto niya patibong. Itong partial report na ito, hihimukin niya na pumirma yung kapwa niya senador. Tapos pinapalabas niya po na partial lang ito. Hindi pa ito yung totoo. Pero alam ni Marcoleta na the moment na pirmahan mo ito, period na. Wala nang investigation. Ito na yun. Utak po ang ginamit ni Senador Marcoleta. Hindi po nagpagamit si Marcoleta sa ginagawang katangahan at kabobohan ni Ping Lacson. Mga kababayan ko, ganyan po talino si Senador Marcoleta. Kaya this is a trap. Ba't ako pipirma dito? Baka gamitin mo ito na this is it na, pansit na, tama na. Wala nang mangyayaring investigation. So ngayon mga kababayan, ang ginawa ni Ping Lacson, kinasuhan si Marcoleta, kakasuhan niya at paiimbestigahan yung 500 million allocables, hits partial report. Kita nyo mga kababayan? Marcoleta fires back at Lacson claims na meron siyang 500 million allocables ayon daw kay Cabral sa kanyang handwritten. Naalala nyo ba nakaraan mga kababayan, nung panahon pa ni Cabral, nung unang-una na nagpatawag po ng hearing ang Blue Ribbon Committee, si Cabral, ginisa ni Senador Marcoleta, ginisa rin itong si Ping Lacson, na bakit mo pinakawalan si Cabral. Tapos ngayon mga kababayan, baliktad na. Dahil may sulat kami daw, si Cabral na si Marcoleta ay may kalahating bilyon na allocables. Hala ka, paano patutunayan yung handwritten ni Cabral? Nako po mga kababayan ko. Ito po. Sa nasabing privilege speech, ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Marahil dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang din at itulak ang parehong naratibo laban sa akin.
Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways, ako rin nanghingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila na mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pamismo ang dumipensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Ayan mga kababayan, naku, nasampal ng katotohanan. Grabe ka, Lacson. Nakita mo ba na yung mga witness, hindi man lang nabanggit si Marcoleta sa sinasabi mong allocables? Ang dami mga witness, hindi man lang nabanggit na kasama si Marcoleta. Ngayon, sinasama mo na si Marcoleta, ngayong patay na si Cabral. Nako, sabi nga ni Marcoleta, Diyos ko Lord, anong nangyari sa pinakamatapang na Chief PNP sa kasaysayan ng Pilipinas? Ngayon, naging supot na. Mga kababayan ko, kasuputan na ito, mga kababayan. Parang ganun nasaan na si Ping Lacson? Supot na. Yan ang sinasabi ng komento, supot si Lacson. Nako po, kawawa naman si Lacson. Natawag na supot. Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito
paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal. Isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Ayan mga kababayan ko, gulpi sarado itong si Ping Lacson dito. Gawain talaga ni Lacson na siraan si Marcoleta noon pa sa usaping West Philippine Sea, yung mga splice video na pinakita niya. Ngayon naman mga kababayan, tinitira niya pa ilalim si Marcoleta. Pero binasag lang ni Marcoleta itong naratibo ni Lacson sa pagdadawit sa kanya ng 500 million allocables. Nasaan na si Ping Lacson? Naging supot na. Naging duwag na. Imbes hanapin, tumbukin, hulihin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang mga tinitira ni Lacson ay yung nagtatanggol ng katwiran. Di ba mga kababayan? Kaya itong si Lacson wala na. Wala nang naniniwala dito. Talagang pinagdilim na ng kasamaan ng kanyang kaisipan. Talagang nilamon na ng sistema. Ang tanong ng bayan, magkano ang maleta na sinampal sa pagbumuka ni Lacson? Yan pong sinasabi ng mga komento. Okay po, anong masasabi nyo kay Lacson mga kababayan? Ayan. Sinapak lang ni Marcoleta, pinagsasasampay mo, pak, 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 pak. Yari. Walang resibo. Puro chismis lang. Walang attachment sa sinasabing 500 million na dinadawit si Marcoleta. O, ano ka ngayon? Harapin mo ng harap-harapan ng magkaalamanan, hindi tatakbo ka sa media. Takbo ka sa social media. Magpo-post ka ng kung ano-anong mga walang kwentang mga banat. Kaya ngayon, yari, napasama ka tuloy. Imbes na hangaan ka, lalong bumaba ang kredibilidad mo bilang BRC ng Blue Ribbon Committee. Wala ka ng kwenta dyan, palitan ka na ni Marcoleta. For transparency, for a better democracy. Yan pong sinasabi ng taong bayan dito. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Bardagulan na ito. Kaya pagdating ng impeachment, ibabasura lang ito. Ibabasura lang. Tignan yung mga pumirma. Wala na. 7 lang. Dilawan, Pinklawan, ilan lang sila. Majority, ibabasura ang impeachment. Maniwala po kayo. Mabuhay po.